Samantalang nagsagawa nga po ng clearing operations ang MMDA sa Luzon Avenue, Commonwealth Avenue sa Quezon City. Layon din daw ng operasyon na mawala na ang mga illegal vendor at masawatan na rin ang lagayan sa lugar. At mula po sa Quezon City, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, ang mission ng Metro Manila Development Authority kanina ay linisin ang mga halagang major roads ng Luzon Avenue at Sora Avenue sa Quezon City. Dahil alternatibong ruta o daan din ito ng mga motoristang galing at papuntang NLEX mula sa mga south areas. Ang mga illegal vendor ang pinakamaraming obstruction at ang tinatawag na butaw o lagayan ang pinakamalaking problema ng MMDA. 20 to 50 pesos daw, Connie, per day ang butaw ng mga illegal vendor sa mga umiikot sa kanila na ayaw nilang pangalanan. Sa Barangay Balara, sa sidewalk, nakapwesto si Aling Susan Pineda, kompleto at updated ang business permit niya at barangay permit na niya ay binayaran niya ng 550 pesos to renew. Pero aminado, minsan hindi na-inspeksyon ng taga City Hall ang kanyang asyon at ang kanyang pwesto para sa business permit niya. Pero alam daw ng barangay ang pwesto niya. Aminado rin siyang nag-aabot ng butaw na 20 pesos, umiikot sa kanila araw-araw. Sabi ng MMDA, wala silang pakialam sa butaw at araw-arawin nilang clearing operation bilang pangontra sa sistema ng lagayan. Ayun niya on-cam sabihin, pero mga taga-barangay, yung taga-MMDA na leader ng clearing operations group kanina yung ayaw sabihin on-cam, pero taga-barangay at police na nangongolekta ng butaw. Katunayan, tuwing nag-clearing sila ay hindi raw nila makakil pa mga taga-barangay. 9700 temporary vending permit at bigay ng City Hall mula December 8 hanggang January 8 at starting January 8 ay illegal na ang sinumang nasa kalsado o sidewalk na vendor. Dapat daw ay sa mga shanty at public market sila nagtitinda. Mula pa noong taong 2000, tinutulak na ng City Hall na magkaroon ng common vending area per barangay para doon magtinda yung mga ambulant vendors. Pero 2017 na wala pa rin yung common areas na ito kaya tuloy ang problema. Inila rin ng clearing operations ang mga illegally parked vehicles sa kalsada. Connie? Yes, Mark, ilan ba yung pinag-uusapan natin mga illegal vendors na nagsasabi na sila ay nagbabayad, kung kanino man yon, kahit hindi pa identified. Ilan sila at magkano yung binabayad nila na sinasabing butaw? Depende kasi sa pwesto. Yung mga nagkwento kanina, Connie, ito yung nasa kahabaan ng Luzon Avenue sa may canton na Commonwealth Avenue. May mga tindahan dito. Ito yung mga binigyan din ng moratorium na mula December to January 8 para makapagtinda. Pero yung mga nakapwesto talaga dito, kung medyo may tolda ka na, malaki-laki, ang iyong pwesto ay 50 pesos daw per day yung kanilang iniaabot sa kung sino mang mag-ikot doon para parang protection money. Pero kung halimbawa, ang vendor ka o isang maliit na lamesita lang, yung paninda ay 20 pesos daw yung inaabot nila. Ito yung butaw-butaw system na sinasabi nila para hindi sila malilikot sa kanilang pwesto. Yung sinasabi na 700 na permit na moratorium, ito ay citywide na pero hindi naman ito yung necessarily yung sinasabi nating lahat ay nagbubutaw o lagayan system. Dahil nagkwento lang naman sa atin, ito yung group of vendors along Luzon Avenue, Connie. Hindi pa ba kinakanta, Mark, ng ilan sa mga vendor kung sino o saang organisasyon o barangay kaya nila, ito binibigay yung mga lagay dyan? Sa totoo lang, hindi naman daw, ang hinala lang nila, police, hinala naman ang iba ay taga-barangay, pero halimbawa yung ating nakausap kaninang vendor, ay hindi naman niya din exactly kilala yung pangalan at hindi niya rin naman exactly kung saan opisina konektado yung nanghihingi. But tried and tested na kapag sila nagbibigay ng tinatawag na butaw na yan, ay hindi naman talaga nga sila nalilikot daw at nakakapwesto sila at nakakapagbenta kahit na sila ay nasa sidewalk at kinakain na nila yung kabuuan ng sidewalk na dapat ay para sa mga pedestrian. Meron na bang tayo nakausap man lang na pumunta mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para, of course, dahil itong area na to matagal na rin naman talagang may mga vendors siya na illegal di ba? At hindi naman yan makakapag-operate. Sana kung wala rin talagang nangungonsinti o kumukonsinti sa kanila. Well, yung kasama natin kanina, yung parang assistant operations head,
ng Market Development Office ng City Hall. Kasama siya ng mga taga-MMDA kanina. Sinasabi nila that they don't tolerate this thing at in fact ay kanilang ipagpapatuloy consistently yung clearing operation. Ganun din yung sinasabi ng MMDA na gagawin nila ito consistently para ipamukha din doon sa nangongolekta at sa nagbibigay dito sa mga butaw na ito na walang epekto yung lagay-lagay ninyo dahil aaraw-arawin namin kayo. So kung ibigay kayo ng butaw, ay tapon pera na yan dahil aaraw-arawin din namin kayo. Yun na lang daw yung pang-tapat nila dyan sa sistema ng lagayan na yan. Total, hindi naman nila ma-identify kung sino, ay aaraw-arawin na lang daw nila itong mga areas na ito para lang ipamukha dun sa mga nangungulekta na walang epekto yung kanilang koleksyon at ipamukha rin sa mga illegal vendors na nagtatapon lang sila ng pera sa paglalagay na yon. Wala ba silang balak magpatao na lang dyan para hindi na talaga makapagbenta dyan sa mga area na yan na illegal naman yung mga vendors? Yung head kanina ng sidewalk clearing operations ng MMDA, ayaw niya sabihin on-cam, pero hindi naman dyan rin sinabi na off the record. Pero sinasabi niya na pinakamalaking problema daw nila sa palibasa napakalaki ng Metro Manila, yung lack of cooperation daw ng barangay. Dahil sa totoo lang naman daw, dapat ang nagpo-police ng kanilang area ay yung barangay. Itong mga illegal na pumipwesto na ito na pagkakanilang clearing operation, pag alis ng clearing operation ay babalik din. Dapat daw nagpa-follow up dito ay yung barangay officials na pero hindi nga daw nangyayari yun. In fact, kapag nga raw sila clearing operation, hindi pa raw nagpo-cooperate ang mga taga-barangay. So, Bakit kaya, Mark? Bakit kaya hindi nakikipag-cooperate, no? Ay, yun na nga. Yun na nga, ang butaw yata ito naman yun na nga, hindi rin man tayo nag-speculate po. Ni dahil kay kwento naman sa atin, yung mga vendors din na, naku, taga-barangay yung nagko-collector ito. Kasi kung ayaw kasi nga mag-cooperate ng barangay, Mark, syempre ang unang iisipin, baka may mga kasabot nga rin sa kanila. So dapat ibalik sa kanila yung responsibilidad, no, na sila talaga dapat ang mamahala, no, sa pag-make sure na wala talaga makakabalik na vendors dyan, Mark. Diba? And proximity-wise ko, sino pang otoridad na pinakamalapit? Hindi pa barangay? So, dapat siguro sila yung kausapin ng masinsinan, Mark, no? Para malaman anong kinalaman. Kausapin mo nga ng masinsinang ko niyan. Oo nga, malamang pupwede natin yun na. Mark, bigay mo sa akin number, ha? Maraming salamat sa iyong ibinigay sa aming report. Sana may magbago ngayong bagong taon. Maraming salamat, Mark Salazar.